Nung nakita ko itong minimum score is 57, nagulat ako kasi yung score ko ngayon is 58 pero wala akong profile pa na ginagawa. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So for today's video ay meron tayong pag-uusapan na napakaganda, lalong-lalo na kung kayo ay nandito sa Alberta, pag-apply ng nakapagawa ng profile nyo sa para ma-invite for permanent residency or yung itinatawag na ITA. Para magkaroon kayo ng ITA, kailangan nyo muna ng profile. At kung kayo ay international student, kung kayo ay temporary foreign worker na nandito sa Canada, Alberta, ay panoorin nyo ang video ito dahil ngayong simula ng January hanggang February guys ay napakagandang balita, ay talagang sunod-sunod ang mga draws dito sa Alberta at ang mga draw nila ay hindi naman ganun kataas yung mga score pero tas marami silang dinodraw. At ito nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. So, sit back and kung hindi ka pa naka-subscribe pala guys, so please don't forget to like and subscribe this video at subscribe to my channel para updated ka sa mga updates dito sa Canada. So, ayan nga guys. So, bago ang lahat, ay pag-usapan muna natin ano nga ba ang AAIP or the Alberta Advantage Immigration Program. So, ang AAIP is a provincial immigration program dito po sa Alberta, Canada, and it's designed to provide pathways for skilled workers, graduates, and entrepreneurs to obtain permanent residency dito sa Canada. So it aims to address labor shortages and support economic development in Alberta by nominating qualified candidates for Canadian permanent residency through the Provincial Nominee Program. At ito pong AAIP ay meron silang mga iba't ibang streams. So ang mga streams na ito is the Alberta Opportunity Stream, which is for the skilled workers with job offer from an Alberta employer. And usually po, yung mga nandito are the graduates of from Alberta. So yung mga nakakuha ng diploma here in Alberta, especially the international students. At kung hindi man, yung mga nag-move din from other provinces, ay meron din silang points na nakukuha kung nag-aral sila dito sa Canada. At meron din namang Alberta Express Entry Stream. It is for candidates in the Federal Express Entry Pool who meet Alberta's criteria. So meron ding RR, Rural Renewal Stream, and Rural Entrepreneur Stream. So this is for the newcomers to rural Alberta communities. At yung Graduate Entrepreneur Stream, so this is for the international graduates from Alberta or abroad who want to start a business. So ito naman ay may mga investment silang kasama dito, at yung mga farming stream. So or the agriculture. So ngayon guys, ang good news dito sa Alberta na since start of January ay nag-start na talaga silang mag-draw ng mga ini-invite nila to apply for permanent residency. At ilan na ba yung mga na-invite nila? So, ang na-invite nila since January 26, nag-invite na sila from the dedicated healthcare express entry na 63 na yung na-invite nila. At ang minimum score doon is 61. Noong January 27, so magkasunod lang, is dedicated healthcare naman, it is for non-express entry naman. Ang minimum score lang is 45 at ang na-issue doon is 43. So last January 29 naman is the express entry accelerated tech pathway. So ang minimum score doon is 63
At ang invitation na nabigay dito is 148. At ngayon nga, ngayong month of February, na kakaumpisa pa lang ng month of February, February 2, yung Alberta Opportunity Stream. Ang minimum score is 57 at ang na-invite nila is 915. So, ayun guys, no, makikita talaga natin dito na malaki ang there's a big chunk na dinodraw from the Alberta Opportunity Stream. So, ayan. So, tayo yung mga international students or na nakapag-graduate dito in Alberta, tayo yung mga nandun sa Alberta Opportunity Stream. So, pero guys, ano ba yung kailangan natin gawin para masimulan natin to? So, nung nakita ako itong minimum score is 57, nagulat ako kasi yung score ko ngayon is 58 pero wala akong profile pa na ginagawa. At ibig sabihin, pwede na pala akong gumawa ng profile ko at pwede nang nandoon na yung name ko or yung profile ko sa pool. So kaya lang hindi tayo nakagawa dahil I was thinking na kailangan ko munang maka 1 year experience. Pero under the AAIP, yung meron silang expression of interest na grid, yung mga point system nila doon, kailangan lang nilang malaman kung naka 6 months ka na sa work mo dito at meron ng katumbas na points yun. So actually 6 months pa lang ako kasi wala pa naman akong 1 year, 6 months or more pa lang yung nilagay ko doon, which is 7 points, and it gained me a score na 58. Sayang, no? Sayang. Pero ibig sabihin yan guys, may chance tayo at meron pa namang mga next draws dahil umpisa pa lang ng year na ito, pero yung nabunot na nila is 915. Ilan ba yung allocated nila for AOS this year? So, tignan natin dito. Ito yung mga allocated nila just for your information. So, nabanggit na natin kung ilan yung mga na-draw nila in different categories, in the different streams. Ngayon naman, ilan yung mga allocated nila for this year. So, i-minus nyo na lang to guys. Alam ko meron na ring na-draw, ayun, 915. So, Alberta Opportunity Stream, 3,425 ang allocated nila for this year. Rural Renewal Stream is 1,000. Dedicated Healthcare Pathway, 500. Alberta Express Entry Stream, 1,238. So, kasama po dito sa Alberta Express Entry Stream, yung Accelerated Tech Pathway, which is, I think, 600 yun eh. So, may nakita ako na 600. So, ito namang Tourism and Hospitality Stream is 150 at Entrepreneur Stream 90. A total of 6,403 for the whole year na yan ng dito sa Alberta under the Alberta Advantage Immigration Program. So, ayun guys. Ano-ano ba ang mga nilalaman ng... Tignan natin guys. Ano ba yung mga nilalaman ng the expression of interest? So, ang gagawin natin guys for a start. Syempre, ako din, hindi ko pa rin to nagagawa. Hindi ko siya talaga ino-open pa unless parang sabi ko, wala naman yung score ko kasi mababa dahil nga yung age ko, tapos wala pa akong work experience from the Philippines, outside Canada. So parang hindi ko pa talaga siya iniisip na gumawa ng profile kasi baka, alam nyo yun, baka masayang yung time ko lang. Hindi ko rin siya tinitignan pa. Although nakita ko na yung grade, which is sa tingin ko parang kulang pa kasi nga 6 months pa lang, wala pang 1 year. So gusto ko mag-a-apply sana ako na pag naka 1 year na ako. Pero, hindi naman pala kailangan as long as
ma-answer mo yun, dun yung mga points. Okay, so tignan natin yung grid na ito. So, ito yung Worker Expression of Interest, points, EOI, points grid. So, nandito yung ating education. I-check nyo or just calculate it, no? Kung ano yung highest level of education completed ninyo. Kung kayo ba ay nag-doctorate, master's degree, bachelor's, trade certificate, diploma, certificate, or secondary school and lower. So, 0 yung points na yon. At kung yung location ba ng highest level of education was completed in Canada, ito ay may maximum of 10 points. So, kung na-complete nyo in Alberta, you get 10 points. Pero kung na-complete nyo siya in other province or territory, not in Alberta, you will be given 6 points. Pero ito yung question namin kasi guys, may nagsabi din sa amin na nakakuha na sila ng invitation to apply. I think PR na din sila. And sabi niya, graduate siya dito, pero may bachelor siya sa Philippines. Ano yung ginamit niya na akala ko kasi may bachelor ka dito, so plus 7 points, tapos may completed in Alberta plus 10 points. So equals to 17 points. Pero hindi pala ganon. But you know, kung meron tayong mga agent or mapagtatanungan din, dahil hindi naman tayo consultant, hindi tayo immigration consultant, we can clarify this and comment down below ano yung mga ideas nyo tungkol dito. Dahil nagtanong ako sa ating BFF na ChatGPT. So, ang sabi doon na whatever is your highest level of education, example, bachelor's degree back in the Philippines, tapos yung inaral mo dito is 2-year diploma, ano yung mas mataas doon? So, yung mas mataas doon is bachelor. So, yung ibibigay sa yung points is the bachelor's degree. Pero kung example, nag-bachelor ka sa Philippines pero nag-masteral ka dito, yung highest level of education mo is the masteral in Canada. So, kaya, ibibigay sa iyo yun, kung nasa Alberta ka, you get 10 points for that. So, kung saan mo nakuha yung highest level of education, so, doon kukunin yung points. Ayan. At ngayon naman, yung language. So, yung language is, meron kang 13 points. Ito ay medyo madali lang dahil hindi siya katulad ng express entry na sobrang detailed ng bawat points. Kasi dito, normally, especially for mga international students, graduates sa college dito, ang score na required sa amin is 5, CLB 5 and above. Pero dito, kapag nakakuha ka ng 6 or higher, sa lahat na yon, sa bawat isa, lahat na, ay meron kang 10 points. So, yung nakuha ko naman, wala naman akong nakuhang 6 below, kaya automatic, 10 yung English proficiency natin. So, kung meron ka pang French, ay madadagdagan din yung points mo. So, ang kailangan lang dito sa French is the CLB 4. Hindi mo naman kailangan na B2 yung level, yung pinakamataas na level ng French. Kailangan mo lang dito is A2. So, ito yung from basic to the next level after the basic, no? So, that's A2. From A1 to A2. So, ako nga sa French ko is A1 ako na medyo tagilid pa. Pero, okay lang yon. So, A1, A2, kung maka A2 ka, CLB 4 na yon, you get 3 points for that. So, kung mas higher pa, then 8 points yung maximum na mabibigay sa yung points dito sa French. So, that's the points for your bilingual language proficiency. And then, yung work experience mo, so total work experience is maximum points na pwede mo makuha is 11 points. So, kung meron kang experience mo less than 6 months, so 3 points, 6 to 11 months is 7 points. So, ito yung ginamit ko, kaya ako merong 58 points is because 6 to 11 months pa lang yung work experience ko, kaya 7 points. Kaya ang iniisip ko sana, kung 12 months or more, I'll get 11 points. So, I think basta nandun na naman sa pool yun, once mag 1 year ka, pwede mo naman ayusin, i-update yung record mo doon.
And then, yung work experience in Canada. So, 6 months or more work experience in Alberta, 10 points. 6 months or more work experience in another province, 6 points. So, dahil dito tayo sa Alberta nag-work, so 10 points. Ayan. At yung age naman. So, nandito tayo sa 4 points. So, nasa 35 to 49 years old na tayo, guys. So, syempre, the younger you are, mas better. So, kung mas younger ka pala, na sobrang young pa, 18 to 20, is 3 points lang. Ang perfect na score makukuha mo is if you are in the age of 21 to 34 years old. Ayan. And of course, yung family connection, kung meron kayong sibling dito, that is, yun ang importante, no? So, hindi dito counted yung mga, yung mga tita, tito, lolo, I think, ganon. So, it's, immediate family member, like your family member must be your parent, child, or sibling. Points are not awarded for family connections for your in-laws. Hindi rin kasama yon. So, yung direct family member. Ayan. So, wala tayong family member here in Alberta. So, wala tayong points na makukuha dyan. At yung Alberta job offer. So, kung meron kang job offer, may job ka ngayon, you get 10 points. So, kung permanent full-time employment in Alberta, that's 10 points. Tapos, meron pa dito, kung saan yung job offer na ito. Kung ito ba ay nasa rural, kung ito ba ay nasa tourism and hospitality, kung ikaw ba ay nasa law enforcement, so you get additional points for that. At Alberta job location. So, alam naman natin na mas gusto nila na kakaroon tayo ng job offer kung ito ay outside the metropolitan. So, kung nasa Calgary ka, nasa Edmonton ka, ay wala tayong nakukuhang points yon. Gusto nila lumabas tayo dito sa city ng Edmonton, sa city ng Calgary. And kung gagawin natin yon, tayo ay mapupunta sa Rural Renewal Stream designated community, which will give us 5 points, additional 5 points. So, yung other Alberta community outside kung hindi man kayo sa Rural Renewal Stream, basta outside kayo ng area ng Edmonton and Calgary metropolitan area, may kakaroon pa rin kayo ng 5 points. So, I think I need to check kasi the St. Albert is outside Edmonton, pero sabi nila hindi pa din, inside pa rin siya ng Edmonton. So, kasi dati may nakausap kaming agent na may sinend siyang link, kaso hindi naman gumagana sa aming Safari or something. Yung grid, di namin nakikita. So, kailangan naming malaman ano yung mga outside Edmonton talaga, na hindi naman rural, pero outside Edmonton na designated. Kasi minsan outside katulad yan, iniisip namin, kasi parang ka-boundary pa lang siya ng Edmonton, yung St. Albert na work ko. So anyway, kailangan din natin, so ito ang magbibigay din sa atin ng additional 10 points. So kung tayo ay may job offer in a regulated occupation in Alberta and hold certification or licensing demonstrating meets regulatory requirements to practice the occupation in Alberta. So kami po, I'm a graduate of early childhood education. Pero ang work ko nga ngayon, ang graduate ako ng disability studies, pero ang work ko ay nasa field ng early childhood education. So ECE, hindi siya directly related sa aking course, but it is work-related. So, kaya siya naging work-related. Ito yung isa din na tinatanong namin kasi sabi nila, may mga nagsasabi na hindi ka pwede dyan sa ECE dahil disability studies yung tinapos mo. Kailangan nandoon ka din sa field na yon. However, ang ECE is open to other programs or courses na tinapos mo. Kaya nga, ang disability studies ay once nakagraduate ka with that diploma, you get automatic level 2 certification for that. So we get 10 points for having that certificate
from the Alberta. It means that the ECE in that field is accepting and recognizes yung course namin or the program, the disability studies, to be a part of the ECE. But in reality, totoo din naman dahil sa ECE naman, kailangan din nila ng mga people who have knowledge the disability studies, no? Kasi syempre, tulad niyan, anywhere naman in any field, like sa mga school settings or yung mga daycare or out of school care, minsan may mga cases that they need, some children needs special one-on-one na mag-handle sa kanila because of their needs. So ayun, kaya nga kaming mga disability studies graduate is automatic level 2. It means we are recognized to work in that field. And our work is related to ECE. So, kaya hindi ibig sabihin na hindi na tayo eligible for that. So, that's why nga tinanggap nila tayo kasi level 2 pa. So, pero kung yung work mo, like, hindi ko alam kung ano yung ibang list na nandoon kasi hindi lahat ay qualified din para makakuha ng level 1 or level 2. Depende talaga sa course mo. So, meron lang silang specific na nakasulat. Ayan. So, and that's it, yung ating expression of interest. So, after natin makagawa ng malaman, guys, mag-research talaga tayo. Kasi kung hindi, kung aantayin natin yung mga, ano bang mangyayari, ganun. So, kailangan mag-research tayo, kailangan maging updated tayo, especially ngayon na graduate na nga kami, and nakuha na namin yung aming PGWP, ibig sabihin, nag-start na yung aming, alam niyo yun, umaandar na yung oras namin na 3 years is 3 years, so, we are given that 3 years, kailangan natin ma-maximize, magawa natin lahat ng pwede natin gawin to get that goal. Kasi kung wala naman tayong i-aim sa loob ng 3 years na yan, masasayang yung 3 years natin. At for sure, katulad ng iba ay yun, sad to say, kailangan umuwi. So, kailangan talaga maging proactive tayo, guys. Kailangan research tayo, maging updated tayo sa mga bawat nagdodraw, lalo na kung nasa ang province tayo, at hindi lang din tayo naka-focus din sa province natin. Syempre, what if, 'di ba? What if merong ganitong nangyari sa province natin? May mga changes din sila. Saan yung pwede nating alternative na gagawin or pupuntahan na province? Worst comes to worst, no, we need to transfer to another province para hanapin yung ating kapalaran. Yeah. So, syempre, nakikipaglaban tayo dito, guys. And kung meron pa kayong mga comments and suggestion, please comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to this channel, Jill and Can, and like this video kung nagustuhan nyo ang ating information for today. At alam ko na makakatulong ito sa lahat ng nagpiprepare, especially this year, 2026, na marami tayong graduate. At ayun, so sa mga na-invite na, dahil nga 915 yung na-invite with a minimum score of 57, congratulations sa inyo. At we look forward na sana sa mga susunod na draw ay maisama rin tayo, makagawa na rin tayo ng profile, guys. Ayan, so pagpatuloy lang natin, may nagsabi sa akin, so bakit ka pa ba nag-aaral ng French pala? Kung pwede naman pala sa AOSA, ganun lang kababa kasi hindi pa kasama yung French points doon. Kasi nga hindi pa tayo nag-e-exam ng French dahil medyo wala pa tayong nararating sa French. Yung French kasi, it's a backup. It's an insurance na whatever happens, nagpiprepare na tayo in the future, no? So kung sa tingin naman natin na parang okay lang tayo, then we can just parang yung French is sabi nga continue ko lang tong French na to, and then para yung momentum lang hindi na mawala, just go on with it. Tapos yung
just in case lang, at least we have a fallback or pandagdag sa ating score in case nakakailanganin natin yan. So dito nga sa Canada is kailangan maging ready tayo. So like example, kung sa tingin nyo yung CELPIP nyo or yung IELTS nyo need nyong pataasin, then mag-review kayo and then mag-retake kayo para makuha nyo yung mas mataas na score. Tapos kung kailangan nyo pa ng higher score sa mga points nyo, then yung 6 months na work experience, kailangan maging 1 year siya, ganun. So, yun yung mga antay natin. At yun lang guys, and thank you for watching this video. Mga tanong, just comment down below. At kung ano yung mga experience nyo, comment down below din. Yun lang, and thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!